guys! Welcome back to our channel. So, sa video na to, i-share namin sa inyo yung first ever vet experience ni Luna. Actually, nangyari to nung 5 months pa si Luna. So, ngayon, i-compile natin siya. And gusto ko ding i-share sa inyo, lalo na sa mga baguhan na fur parents na katulad namin. Kung ano yung mga dapat gawin, kung ano yung mga dapat iwasan, para mapanatili nating healthy yung mga fur babies natin. So, story time muna tayo guys. Nangyari to, ordinary day lang. Pinapakain ko si Luna and then, suddenly, 'di ba? Alam niyo naman yung mga husky, sobrang likot, sobrang harot, napaka playful talaga nila. After niyang kumain noon, takbo siya ng takbo, ganyan. And then napasama yata yung bagsak niya, napilay siya. Ayun yung unang-unang beses na narinig ko si Luna na umiyak ng ganong kalakas, as in sobrang lakas. Actually siguro mga 5 to 10 seconds siyang gano'n na parang nasasaktan siya, ang lakas ng boses niya, parang may iniinda talaga siya. And then, ako, syempre nagpanik ako, narinig din nila mama nun sa baba, nagtaka nga sila kung bakit daw sumigaw ng gano'n. So, ang ginawa ko, kinapaka pa ako siya para malaman ko kung saan yung masakit sa kanya. And then, yun, nalaman ko nga na doon nga sa may left na paa niya. After nung incident na yun, na napilayan siya, yung mga sumunod na araw, ang timeline na niya, mahina na rin siyang kumain, uminom ng tubig. Tapos as in, nakakapanibago kasi nakakaawa na ang tahimik na niya, yung dating sobrang kulit, ngayon, nakakaawa na siya. As in, nakakaawa talaga. Tignan guys yung husky kapag may nararamdaman sila. So, ayun, pinalipas namin yung ilang araw kasi akala namin babalik din sa dati, ganyan. Pinaglakad-lakad din namin siya para akala kasi namin kusa lang na magiging okay yung pilay niya. So, hindi namin in-expect na kailangan na pala agad dalhin sa vet yon. So, ayun, nung mga siguro 3 days na parang nanghihina siya, dinala na namin siya sa vet. And yun, ayun, nirequestan siya ng x-ray, ginawa siya ng mga lab test, chinek nga, so doon nga nakita nga na meron siyang sprain doon sa left niyang foot. Habang chinecheck si Luna, nakakatawa kasi kahit na hindi siya masyadong nagkakakain, 12.6 yata yung timbang niya, sa edad niya na gano'n na 5 months, masyadong mabigat na yon. And ayun nga, sobrang tako kasi niya before siyang mapilayan. Nilagyan lang siya ng bandage sa paa para daw makorek yung napilay sa kanya. Si Luna naman yung tipo ng aso na sobrang ganang kumain eh. So kahit na may nararamdaman siya, magsasawa man siya sa food, hindi niya man yan gagalawin. Pero pag nagutom talaga siya, kakain at kakain siya. So after niya malagyan ng bandage yung paa niya, napansin namin ng mga ilang araw, hindi pa rin siya ganun na nakakabawi-bawi. So kami parang may part na nag-worry kami na baka ano nang nangyayari sa kanya, baka hindi na lang yun yung masakit sa kanya. Luna! Luna! Baby! Ay sus, nagpapahinga lang. Ayaw napansinin si mama. Sama pa din ang pakiramdam niya. Luna! Luna! Diba, usually kapag okay siya, ang sigla-sigla niya, pero ngayon ayaw niya kaming pansinin. Anak, pagaling na ikaw. So, dinala namin siya ulit sa vet. Kung bakit ganon yung nangyari. Bakit parang mahina pa din siya. So, yun guys, napag-alaman namin na si Luna is nagkaroon siya ng blood parasite. Isipin nyo guys, from pilay, paano siya nagkaroon ng ganon? So, saan ni Luna nakuha yung sakit na yon? So, ito na yung na-realize namin. So, nung dinadala namin siya sa vet, ito lang guys ha, si Luna is
clean siya. Fully vaccine siya, vitamins, lahat complete. So, hindi namin alam, nung mga time pala na nagpupunta kami sa vet, nahawaan si Luna ng fleas or nung garapata. Nahawaan siya noon. Ayun yung nag-cause ng blood parasite niya. So, ito, ang nangyari is, actually, marami pang ginawang test sa kanya kasi inisip na baka parvo, na baka distemper siya kasi nung chinek nila si Luna, may mga symptoms na ng parvo at saka ng distemper. So, ginawa din nun si Luna ng test na yon. Nung ginawa sa kanya yung test na yon, thankful naman kami na negative. Wala siyang distemper, wala siyang parvo. Yun nga yung naging diagnosis sa kanya, yung blood parasite. Yan. So, after nun, niresetahan kami ng gamot, ganyan. Tapos, inuwi namin si Luna. Inuwi din namin siya. Actually, hiniling nga na ipa-confine, pero ayaw namin kasi nalulungkot din kami siguro. Nalulungkot kami, tsaka ayaw namin malayo sa kanya na syempre bago pa sa amin to so gusto namin syempre maalagaan si Luna ng personal. So yun, binili namin yung mga kailangang gamot para dun sa blood parasite. Yun, iniinom niya yun. Sinunod namin yung advice ng vet. Inoobserbahan kasi nila yung platelet count ni Luna kasi talagang mababa siya. Mababa talaga yung platelet count niya and kinabahan na rin kami ng mga time na yon kasi sobrang hinang-hina na si Luna and bihira daw yung mga fur babies natin na nakaka-recover sa blood parasite kapag hindi mo talaga natutukan, hindi mo talaga naalagaan, talagang yun guys, ayoko na lang sabihin kasi sobrang hirap nun. So yun, pinagpatuloy namin yung mga vitamins na pinapainom sa kanya, antibiotics, at kung ano-ano pa. Sa corner niya, dyan siya lagi nag-i-sleep. Diyan muna ikaw ha, nung lalaba lang si mama ha. Okay. Malakas naman siya mag-water. May mga times din guys na sobrang taas ng lagnat ni Luna. Umaabot siguro siya ng 40 to 41. Tapos, madaling araw. Kasi may time kasi yung pag-inom niya bawal mag-lapse. So, may time talaga na madaling araw. Magigising ako, magpapainom sa kanya ng meds. Sobrang hirap guys. Dumating din sa point na hindi na namin kaya na talagang ma-force na kumain siya. So, napag-desisyonan namin nung time na yun na ipa-vet siya, ipa-confine siya, So, ayun, na-confine si Luna ng mga 2 days and sobrang sakit para sa fur parent na iwan mo yung baby mo doon nang wala kang assurance kung gagaling ba. Yung ayaw kumain. Yan, kain ka. Sarap ng food mo, baby, oh. Sarap ng food mo, oh. Kain ka na. Baby. Baby, kain naman ikaw. Gusto nang umuwi. Di ba nag-go home na? Ayaw niyo akong iuwi Hini ka na namin ni Papa? Uwi na namin ikaw? Kaya tayo, ayaw mo naman kumain. Kain ka na, dali. First day na po kami dito sa vet. Kain ka na, dali na. Ano yung lap, ano? Wala na tayong pabayad. Umuwi ka na. Kumain ka na. Wala tayong pambayad. Wala tayong pambayad.
Kumain ka na, okay? Okay, okay. Oo. Massage. Ay, Hilat. gustong-gusto niya minamassage siya. Hilat. Papas boy talaga Hilat. yan. Opo. Hilat. Baka gusto niya yung dala nating food, man. Ayun, okay. Hilot ka muna, massage Hilat. muna, massage. Hilat. Oh. Oh. Hilat. Ano na, babalikan kami namin ni Papa, ha? Ha? Work lang kami ni Papa, ha? Work lang kami. Ay, sus naman. Ako si Mamot. Ha? Work lang kami ni Papa, ha? 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 Uwi na tayo agad, ha? Sige na, nak. Babay na. Kain ikaw, ha? Kumain ikaw, ha? Okay? Yes, Mama. Nagtatampo, taas ng kilay. Esus. Iiwan niya naman ako dito. Ano ba yung look na yan? Esus. Nakakaawa naman. Na, di matiis ni Papa. Papa. Babay na, Papa. Babay na, Papa. Uuwi na ang baby Luna namin. Malinis na ang kwarto niya. Nag-disinfect na ni Mama. Wow! Uwi na ikaw, baby. Yay! Uwi na kami! Uwi na tayo, baby. Ay, sus, gusto na umuwi. Ay, sus, uwi na tayo. Papa. Namiss niya tayo, love. Sorry, baby. Sorry. Hindi na. Nandidila pa, parang unggoy. Hindi na tayo babalik. Baby. Uwi na tayo na. Uwi na tayo. Luna's home. Ang kalat ng bahay namin. Ang kwarto lang po ni Luna ang malinis. Yay! Woo! Are you home na, baby? Ano? Luna! Hoy! Kaya na naman siya sa favorite niyang spot ng ihian. Diyan po siya lagi nagwiwiwi. Hi! O, dali, babay ka na kay Papa. Haalis na si Papa, mag-work na. Luna! Ito, mag-electric fan lang muna siya kasi bawal siya mag-aircon. Oh, ayun, nagwiwi na nga po. Nagwiwi, bininyagan na tayo ng wiwi. O, linis tayo ng wiwi mo. Diyan ka lang. Ay, ang kulit na naman niya, oh. Na. Welcome home, baby boy. Welcome home, baby boy namin na yan. Luna, iniwan ka na. Luna, iniwan na tayo ni Papa. Hoy. Tawagan mo pa, dali. Papa's boy po ako. So, after nung wet experience namin, pag uwi sa bahay, tuwang-tawa si Luna, talaga namang feel niya na nakauwi na siya. And ang cute lang, sobrang cute. Tapos yun, naging normal na, malakas na siya ulit kumain. Continuous pa rin yung meds niya. Lahat ng mga fur parents, based on my experience, ang tanging ma-advise ko lang is ingatan natin yung mga fur babies natin, lalo na between
newborn until 5 months nila kasi ayan yung pinaka-crucial na stage nila kasi hindi pa fully develop yung immune system nila. So, kailangan natin silang iiwas sa mga matataong lugar, wag mo natin silang ilabas. Tapos ayun, everyday vitamins din para lumakas sila. Hanggat maaari, protektahan talaga natin sila na parang totoo nating anak kasi napakahirap pag may sakit sila. At higit sa lahat, magastos guys, magastos siya. We learned so much dito sa experience namin kay Luna. Hindi lang yung pagmamahal namin kay Luna, kundi yung pagtutulungan namin ni Urchan, kung paano siya alagaan, kung paano siya tutukan talaga ng mga times na mahina siya. So, kami talaga yung naging lakas ni Luna ng mga times na yun. And sobrang nakaka-proud na napagtagumpayan namin yung journey na yun and gumaling si Luna. Ay, sana may natutunan kayo dito sa vlog na to and I'm super happy na na-share ko sa inyo itong experience namin kay Luna and kayo din guys, mag-share din kayo ng mga thoughts nyo, ng mga experiences nyo sa inyong mga fur baby. Thank you guys for watching! Please don't forget to subscribe! Bye!